Alright, good evening. Dito na si Ate Janet. Magandang gabi, Ate Janet. Kuya Vince, Ate Mai, Ate Giselle. Magandang gabi sa inyong lahat. And Ate Rachel. Okay, let's start with our... Malinang po. Ayan. So, welcome to your Simbang Pinoy. Let's start with our prayer request and praise report. So ang listening mode, kung meron kayong prayer request and praise report, please pakisulat na lamang po. Sabi ni Rachel, hi po, listening mode po for tonight. Nasa labas pa po, back to school, for back to school. Praise report, praise the Lord po for His goodness every day at pag-iingat niya sa ating lahat. Prayer request patuloy po na pag-iingat sa teachers, students going back to school po. At yung survey po namin sa work. Ayan. Good evening po, sabi nila Kuya Vincent at Ate Mai. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, so since nandito lamang ay si Ate Vince, si Kuya Vince, Ate Mai, si Ate Janet, at saka si Ate Giselle, and sila Rachel. So, I guess, Ate Janet, meron ka bang praise support and prayer request para bago tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay? Praise report. Salamat po sa Panginoon. Meron na pong work si Nicole. Though seasonal for now, at least meron pong work as a nurse. Praise So the Lord. praying that she will have an open door sa hospital para pumahon yung skills niya, Mhm. yung kanyang ano, knowledge sa hospital po. So yun po. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Work is work, no? Blessing yan. So, Amen. August 13 ngayon, 2025, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering tuwing alas 8 ng gabi, Miyerkules. Tayo po, since kakaunti lamang tayo, at at nagbigay na ng praise report and prayer request, at iba naman ay listening mode, tayo po magbulay-bulay na sa salita ng Diyos. So sa gabing ito, si Ate Janet, no, kahalili ni Kuya Manny, and next week si Kuya Aldrin. Okay, take it away, Ate Janet. Magandang gabi po sa lahat. Bago po tayo dumako sa ating short sharing, pray po tayo. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa yung mga salita. Dalangin namin, Ama, na kami po ay patuloy na lumago at kami, Panginoon, ay magamit mo nga, Panginoon, paging mouthpiece, Panginoon, ng iyong salita kung saan mo po kami inilalagay. We want to thank you and honor you, Lord, for each and every one that you have put a place in this Zoom prayer tonight, and we pray for the others that will be coming. Panginoon, we pray that you'll be with us. Pray for your hand, Lord, for your power to be upon me, Lord, as I share your word. Lord, give me wisdom and, Lord, confidence in you alone, O God, in Jesus' name. Amen. 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 So, bali, dalawa po kasi yan. Yung isa is Romans 10:17. So faith comes by hearing and hearing the word of God. And yung pong James 1:6 na sinabi dun sa James 1:6 na he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. So, ano nga ba ang faith? Ito po ang currency ng heaven. Faith is the currency of heaven. Pag sinabi pong currency, it is a medium of exchange. Dito po sa Amerika, ang medium of exchange po natin is dollar. Para po makabili tayo ng bahay, ganyan, sasakyan, makabili tayo ng pagkain, we need to have dollars. Sa Pilipinas naman po, medium of exchange doon is peso. So, ang sabi po dun sa verse natin ngayong gabi, that faith cometh by hearing and hearing the word of God. So, alam naman po natin dito sa Amerika, we need to work and work. Dahil marami po tayong mga bayarin. Pero maraming salamat po sa Panginoon sapagkat it is the God who gives us the power to create wealth. So, sa kingdom of God, yun nga po, yan yung currency of heaven para sa mga mananampalataya. Okay, kailangan po natin yan, nagpapaaral po tayo ng mga anak
kailangan po natin ng faith. One time nung si Janelle nagko-consider pumasok sa university, kino-compute na po nung aming father of the house kung magkano yung iloloan niya. And parang somehow parang nakakalula kasi wala namang kaming ganung halaga. But then sabi ko dun sa anak ko, anak ka ng Panginoon, it is God. Ikaw ay anak ng Diyos, si Lord ang magpo-provide sa iyo. So tunay nga po na kailangan po natin ng pananampalataya. Pero ganun pa man, sa salita ng Panginoon ay inihalin tulad po sa hearing. Sabi ganon, faith comes by hearing and hearing the word of God. Inihalin tulad po ang pagkakaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. So sa pakikinig po, meron po yung involved dyan na sense organ. Yan po yung ating tenga. That is the sense of hearing. And bakit ko nga po ba i-connect yung hearing sa pananampalataya? Kasi po, pagka po, physically, kapag po tayo, meron po tayong vestibular disorders. Vestibular disorder, yun po yung sa middle ear. Meron pong manifestation, meron pong problem sa tenga na nagmamanifest like imbalance, vertigo, dizziness, and malaki po yung possibility na magkaroon ng risk of fall. So, andito rin po dun sa ear, nandun din po yung smallest bone in the body, nasa ears. And I think God in His sovereign wisdom, i-connect niya yung faith sa ears. Kasi sinabi rin niyang ganun that if you have faith, sa Matthew 17:20, sabi ng Panginoon, if you have faith, truly I tell you, if you have faith as small as the mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing is impossible to you. So, ang ating pong faith naman, mayroong opposite. Ano po ang opposite ng faith? Dito po sa James 1, sinabi po ni James, sa James 1:6, ang sabi niya, but let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. So, kung papansinin po natin, sabi niyang ganon, he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Ito pong manifestation na to ng doubt. Kaparehas po dun sa vestibular disorder po ng tenga. Ang sabing ganon, yung wave of the sea, hindi siya stable. Kumbaga, hindi siya stable, hindi siya balance. Kumbaga, wave, umaalon, yun daw yung nagda-doubt. Yung nagda-doubt. So, yung nagda-doubt, at saka yung disorder ng tenga, magkaparehas. Bakit ko po i-connect yung doubt dun sa tenga? Kasi po, yung disorder ng tenga, kaparehas po dun sa wave of the sea. Ang manifestation po niyan, driven and tossed by the wind. Meaning to say, unstable. Unstable siya, meron siyang balance problem. Alam niyo po, pagka yung tao na hindi balance yung paglakad, parang lasing, yung gumigewang-gewang, parang ganun. Wave of the sea, driven and tossed by the wind. So, nasa kanan, mamaya nasa kaliwa kasi hinahangin po siya. So, sinabi ni James dito, yung description, na walang stability, yung doubting. So, nakita po natin dito, may diagnosis, merong ear problem. So, meaning to say, meron pong faith issue. May problema. Yung doubt, may faith issue. So, ano po ang prescription? So, for us to prevent falling away from the faith, lalo na po ngayon, ang dami pong mga bulaan, mga deception, mga lies. So we need to be protected and we have to know the word of God kasi sinabi nga pong doon na faith comes by hearing and hearing the word of God. So para po yung pera natin, alam po, ngayon parang andaling may scam ng pera ka sa bangko, yung pala may naka-access ng iba. So, paano po natin maiiwasan yung mga lies and deceptions?
Alam niyo po, one time, meron akong mga napapanood sa Reels. Parang mga legit yung mga ginagamit nilang mga agency. Tapos sasabihin, oh, i-click mo lang ito. And then, pag kinlik mo, yun, makukuha na pala yung mga information mo. So, it's very deceptive, lalo na po sa panahon natin ngayon, sa makabagong teknolohiya. So, same thing, paano po natin iingatan yung face natin? So, hindi lang po yung kaperahan natin sa bangko ang iingatan natin. The more so, that we have to take care of our face para po hindi yan makurap. So in what way po natin maiingatan yung ating pananampalataya? So there are some practical ways na gusto ko lang pong i-share. So syempre, each and every day is a blessing. So I believe we have to start our day na magpasalamat po tayo sa Panginoon. So aside from prayer, probably you'll start a few minutes of prayer. Yung iba matagal mag-pray. Aside from that, uh, we have to declare. Sa akin po, sa prayer ko, I say my prayer out loud. I declare the word of God in myself, kumbaga sa akin muna bago ko po ibahagi dun sa mga kasambahay ko sa bahay. So for example po, for this wonderful day, I will say, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and I will be glad. Kumbaga yung trajectory po ng aking puso at ng aking kaisipan, dapat nandun yung rejoicing. Kasi paglabas na po niyan, marami nang ginagawa and everything. Marami ng mga concerns sa trabaho. So aside from that po, yung meditation. Yung meditation po, sabing ganon, sa Joshua 1, Joshua 1, 8 and 9, that we have to meditate it day and night. So, kailangan po everyday yan. I-meditate natin. Yung halimbawa, God is my salvation, whom shall I fear? Kasi marami pong mga, kuminsan, there are some things na it will just trigger yung mga fears natin, yung mga news, lalo sa mga immigration status, or whatsoever. Kaya, kailangan po din i-declare natin yan. We need to remind ourselves that God is my salvation, whom shall I fear? Tapos yung sabi ng Panginoon, do not fear, for I am with you. So we have to meditate the word of God. Tapos kung nagme-meditate po tayo, kung meron tayong in, I believe importante din po yung out. We have to share. We have to share to others. We have to be intentional in sharing the word, in sharing our faith to other people. Sabing ganun dun sa Proverbs na natandaan ko, sabi ganun, he who refreshes others will himself be refreshed. Kung nire-refresh natin yung iba, in-encourage natin sila, pinagpo-pray natin sila, we as well, ourselves, na-encourage po tayo. And aside from that, sa pag-share po natin, naging yung worship din po natin sa Lord. Sing songs to the Lord. Worship is not just about songs, but even in our secret places, in our secret moment with God, kikita ng Panginoon na, yeah, simple things like yung coffee, nagpapasalamat tayo. For me, it's a form of worship. Mga bagay na simple lang, but you could feel the presence of God in that simplicity. I believe it's a form of worship. And then, yun nga po, yung prayer. And then, make it a daily part of our journey. Every day po ito. Baga, kailangan po natin gawin. Bakit po every day? Kasi I believe this is the principle of the Bible na pag ito ginawa natin, sabi ganun, give and it will be given back. Give and it will be given back to you. Pag meron po tayo binigay, ibinabalik din po yan sa atin ng Panginoon. Kumbaga, that's the principle of our Christian walk with God. As we give, it will be given back to us. And then, importante din po yung ating fellowship with other believers at saka po yung being filled with the Holy Spirit. So, to summarize it po, yung faith, ang opposite po ng faith is doubt. Pero paano tayo magkakaroon ng faith? Magkakaroon po tayo ng faith sa pamamagitan po ng pakikinig. Sabi nga ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Pero meron din po siyang kaaway na pwedeng yung faith natin mawala, manakaw, makorap. Yan po yung doubt. Kaya kailangan po nating i-guard yung faith natin kasi
Yung pananampalataya po na yan ay napaka-importante po sa Panginoon dahil sinabi po na for without faith, it is impossible to please the Lord. And sinabi rin po dun sa Hebrews 11:1, ano ba ang faith? Faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. True faith involves actively trusting God. It's acting on that trust, demonstrating confident expectation of God's faithfulness. And above all nga po, we cannot access heaven without faith. And faith is the currency of heaven. Kung gusto po nating yumaman sa pera, importante din po na yumapan po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi yan po yung access ng God's blessing, yan po yung access ng God's favor, at yan po yung access ng ating spiritual power from the Lord. So, yun lamang po ang aking maikling sharing. Dumako na po tayo sa ating Q4D. How are you going to protect? Please, ito pala yun. Please share practical ways or practical example of how you have protected your faith from being swayed. So, mauna na po ako. Uh, Way back, dalaga pa po ako. So, time na para mag-asawa. Sabi ni mother sa akin, ako, magpapakasal ka. E, paano yung petition mo? Ano ba ang mahalaga sa akin, Amerika o yung pagsunod ko sa Panginoon? Of course, parang gusto ko ring ma-experience yung 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 buhay dito, pero kung meron po akong masasagasaan sa mga prinsipyo, sabi ko sana sa mami ko, hindi naman ako pwede mag-asawa, mami, ng makikilibin ako. It will defy my faith. So, sabi ko, if God is really wanting me to go in the US, I will pursue him first. Susundin ko muna siya. And then, true enough, after 25 years of, petitioning me, God is still at work. Kala ko nga wala na yun. Pero God in His wisdom and God in His mercy, He always gives the desires of His people na pag alam ng Panginoon na we are aligning our decisions, our choices in Him, definitely, He will always give the desires of our hearts. So, yun lamang po ang aking maikling sharing tonight. So, yung pong gustong mag-share, ah, sino po ba ang tatawag? Si Pastor po ba o si... Yes, maraming salamat po, Ate Janet. So siguro, kung gusto nyo mag-share at listening mode po kayo, please write it down sa ating, what they call this, sa ating group chat. Okay, ayusin ko lamang po ito. Sandali lamang po. Kasi ang hindi lamang listening mode, Ate Janet, ikaw, ako, si Pastor Bert, at si Allison May. Ayan, Pastor Bert, Allison May, wala na tayong ibang choice eh. Kayo na tatawagin ko. Magmagandang gabi muna tayo ulit kina Kuya Vince, Ate May, Jazelle, Ate Daisy, Kuya Kiko, Ate Bilma, Kuya CJ, Ate Rachel, and Kuya Chai. Yan, magandang gabi sa inyo. Okay, let's start with Allison May. Allison May, magandang gabi. Hello po. Prayer report po ba or and praise report? Ah, eto sa ano, question for discussion. Okay. Pero kung meron kang prayer request or praise report, you can always share it to Oh, us. yeah. Papatanggal ko na po sana yung sa summer class kasi po pasado na po ako. Woohoo! Yes, amen. Woo! Praise the Lord. So, naka 93. Sabi ko, thank you, Lord. Okay. Tapos po, ano po kaya? Prayer request naman po is yung traveling mercy po sa akin ni Lord dahil pasok na naman po ng semester. So, papasok po ulit ako ng in-person. Mhm. Yeah, since nakagraduate na po si Jeannie, baka minsan ako na lang po. So, need ko po talaga ng prayer for safety po. So, yun po. Ano, katawa naman si Jeannie. Mm. Okay. So, Q4D, question for discussion. please share practical ways or a practical example of how you have protected your faith from being swayed. Mm. I Practical ways is at first there will come na God will give you that notification na
Uy, parang may naiisip ka ng hindi maganda. Because Mm, I remember I had this experience when I went to Aresto po. Kumbaga talagang hindi po may iwasan yung scheme ng kaaway. Kasi kahit sa simple place na restaurant na lang, biglang may racist na person na nagsaserve. mm, So, syempre po yung para sa akin, nakakaisip po ako agad ng hindi maganda or at the same time parang I kind of look down on myself like, bakit ganun? mm, So, I kind of like was thinking at the back of my mind something that is not according to the Lord. mm, And I think God kasi napapansin ko yung kino-convict niya ako. Like he tells me kasi nakapag-alala naman po 'di ba kung hindi ko po napapansin yung mga ganon. So I thank God. So I think that's one of the ways that I am protected from being swayed and I was able to be convicted dahil syempre po you as we try to hone ourselves na paragi tayong tinatry natin mag-dwell in the presence of the Lord. Sabi nga po ni Tita Janet, focusing on strengthening our faith. But how can we strengthen our faith? And, that's doing the works of God, listening and reading His Word, meditating kay Jesus, worshiping. Um, that's a practice for daily, morning, and or even night. And I think because of those practices, na not just because of my own effort. I know that I'm able to do those things, worshiping Him, praying to Him, because guided ng Holy Spirit. And because of those things, I'm able not to be easily swayed by my parang kind of anger or frustration or parang almost hatred towards like dun sa person na yon because of God talaga. And just him reminding na si Jesus nga, he renews his mercies every day. Ako pa kaya na parang paminsan-minsan lang na makakaranas ng mga ganong parang persecution. So I think mas kinapasa akin ni Lord din is that sinabi na lang sa akin ni Lord is like to pray for that person to have their own season to know who God is and that someday they'll do the right thing. And for me, I'm not easily swayed kasi parang pwedeng tarayan ko yung waiter or I could have said something or spoke to the manager na bakit ganyan yung person. But um God is merciful, God is gentle and kind. So I think knowing his traits, knowing who God is, and knowing what God wants to see from you and in you, within you, is something that will help us and help me not be easily swayed by what I want to do. Instead, think, let His will be done. Yun po yung akin. Thank you po. Amen. Thank you, Alison. God bless you lalo na sa pag-aaral mo. So, recap lang natin ng konti, no? Yung shinare ni Ate Janet for the sake of those people who just joined. Unang-una, shinare ni Ate Janet na ang pananampalataya daw ay nakukuha natin pag palagi nating nadidinig, no? Ang salita ng Panginoon. Kaya nga, nung ako'y binata, naalala ko, lagi ako nakakita ng mga maranata yung nagsasalita sa mga kanto, no? Alam niyo, minsan hindi sila pinapansin ng tao. Maaring iba sa kanila, scammer kasi kumukuha ng pera o whatsoever. Pero yung binibigkas nila na salita, yun ay salita ng Diyos eh. No? Kumbaga, kung ikaw ay naghihintay ng jeep at nakababad ng tenga mo dun, imposibleng hindi ka mahipo ng Holy Spirit. Gayun din, nagpapasalamat ako dun sa dati naming simbahan kung saan ako ay na-born again sa Pilipinas. Kasi yung pastor namin, tinuruan kami na kahit sabi niya, kahit sino nakatayo dyan, kaya magaling mag-present, magaling mag-English,
magaling may mga PowerPoint, or nakakaantok, or hindi marunong magsalita, or thick yung accent, or parang hindi niya alam yung sinasabi niya. Ang natutunan ko tinuruan kami na tandaan nyo, kahit sino ang nagsasalita, salita ng Diyos yan. You need to look beyond dun sa speaker. You need to, kumbaga, be in one, no? Be in tune doon sa salita ng Diyos, doon sa mensahe. Yun ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Kaya kahit sino, no? Na kahit na umattend ako ng conference, may conference ang magaling ang speaker, may conference na nakakaantok. Meron naman na pag umattend ako ng ibang church, merong pastor na magaling mag-preach, may pastor na nakakaantok. So, sa akin, parehas lang yan kasi hindi naman patungkol sa tao, patungkol sa salita ng Diyos na kung saan na patuloy kong pinakikinggan ang salita ng Diyos, nadidevelop yung aking faith. Ayan. Kaya nga kung tayo ay pupunta sa simbahan, merong tinatawag na worshiping in spirit and in truth. No, ito ay unang-una, paggalang natin, unang-una, wag tayo malilate, paggalang natin sa worship, no? And worshiping in spirit and in truth. Yan. So, doon tayo nakipagnig sa Panginoon. Doon tayo nagbibigay ng ating mga pahayag na spiritual, no? Na hindi may explain ng pangkaraniwang isipan. We are connecting with God spiritually. No? Pangalawa, yun nga, during those times na tayo dapat ay nagwo-worship, isa pong malaking kabastusan na nagkakain tayo doon sa lobby, paikot-ikot tayo doon, nagkukwentuhan tayo doon, nagkakape tayo doon. Alam mo yun. So, sana itigil na natin yun kasi simbahan tayo. We cannot play church. We cannot get away with it. We're worshiping the one true God. Pangalawa, yung kapag merong nagsasalita, sermon na, yun po dapat yung pinaka iginagalang natin na panahon kung saan tayo ay nakikinig. Ito, linaw naman, Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing through the word of God. How can you develop your faith kung hindi ka naman nakikinig? How can you develop your faith kung busy ka mag-text? How can you develop your faith kung ikot ka ng ikot sa likuran, daldalan kayo ng daldalan sa likuran? So faith will not be developed and you will remain the same. No? Dapat tayo bilang isang disiplinadong simbahan, all ears tayo, no, sa pakikinig. May excitement sa puso. Dahil doon may pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Baguhin ang ating pananaw, no, lalo na sa paano natin sasaliminin ang kasalanan. Kanina binanggit din ni Ate Janet patungkol sa sinulat ni James sa James 1:6, no? Sabi dito, "But let him ask in faith without doubting. For the doubter is like the surging sea, driven and tossed by the wind." Kaya tayo hinahangin-hangin lamang ng amihan kasi hindi tayo grounded. Yung faith natin malabnaw. Kasi karnal ang ating purpose, hindi spiritual. Ano yung mabibigay sa aking kaligayahan? Naging social club ang simbahan. Pupunta tayo para makipagtsikan, para makipagtropahan. Wala na yung puso na yearning for God's word, yearning to worship the Lord. Alam mo yun. And this talaga makes me unhappy and very, very sad. Yun. Kaya tinatanong niya dito sa Q4D, please share practical ways or a practical example of how you have protected your faith from being swayed. Ayan. Madaming mga bagay na magsisway ng faith niyo. Sa panahon ngayon, ang daming AI, no? Binabanggit nga ni Ate Janet, sa internet, madaming parang ano ba yun? Totoo ba yun o hindi? Di ba?
So ngayon, namamayani ngayon parang tayo pa yung nahihiya na sawayin yung mali, di ba? So hinahayaan lang natin, di ba? Asaan na yung tinatawag na righteous indignation ni Jesus nang tinaob niya yung yung kanyang yung mga nagtitinda doon sa sa temple niya, 'di ba? Nawala na yung righteous indignation natin kasi nahihiya tayo, nahihiya tayong magsaway, passive tayo. Hayaan na natin 'yan, 'di ba? So, masisway na masisway ang faith natin kapag hindi malalim, no, ang ating pananampalataya. So next would be si Pastor Bert at si Kuya Aldrin, no? Sila kasi yung hindi listening mode. Go ahead, Pastor Bert, Kuya Aldrin. Anybody? Hello, Good good evening sa evening. Gandang gabi po. good evening Mhm. po. Salamat sa sharing ni Sister Janet. At least nakahabol ako. And yun nga, yung text niya, no, Romans 10:17. And then, yeah. And then James 1:6, yeah. Yung question ay, how can we protect? Ano ba yun? How can we practical ways how you have protected your faith from being swayed. Yeah. Well, in being swayed, it means to say your faith is uh, still not really pounded, no, in the Word of God, or you are still young. Maybe you are still young in the faith. Uh, when sabi nga ni James, when the uh, trials or uh, tribulation comes, you are easily swayed, sabi nga dito sa James, no? But if you persevere, sabi niya dun sa mga trials, kasi sabi niya, you must consider it joy, no? Pero hindi mo nakikita yung joy because you have that uh, not sturdy stand in the Word of God or yung faith mo, you will be swayed, sabi nga, na just like the sea, no? Na o yung pananampalataya mo, if you there will be a tendency that you will doubt. Kasi sinasabi niya dito, if you persevere in your trials, your faith, sabi niya, in your faith, you will become mature, sabi niya. Pero kung hindi ka mag-persevere, well, you will not attain that maturity. At sinasabi niya rin dito, kung kulang ka ng, sabi niya, if you lack anything or lack something, sabi niya, lack in anything, you can ask God and He will give you the wisdom and He will give you generously. Pero kapag humingi ka, sabi niya, you must not doubt. Pumapasok na nandun yung faith, no? Kaya sabi ni Sister Janet kanina, it's just your faith is likened to if you doubt, no? It's likened to the waves of the sea. Di ba? Yung waves, ano ba yung waves sa Tagalog? Yung alon, no? Parang very restless, no? Palaging gumagalaw yan. And the same thing with you, no? You found yourself restless if you have not that kind of steady or trust in the Lord, no? Yung pananampalataya mo, or if you still have fear or uh, doubt, no? Yung sabi nga ni Sister Janet, yung opposite ng faith ay fear or doubt. So if you're still doubting, really, you will not receive anything from the Lord. Kasi sabi niya, dapat hindi ka double-minded in order to receive what you ask from the Lord. Siguro ang pinakano dito para maprotektahan mo yung pananampalataya mo, how to protect your faith, is to really dig deeper more in the Word of God. And I believe yun siguro, and cherish the Word of God. Sabi nga yung hearing the Word of God, faith cometh, no? Lumalakas ang pananampalataya mo. Siguro magpatuloy tayo doon. Keep on hearing the Word of God, studying the Word of God, and
And one thing more siguro, yung mga mabuting gawa ng Panginoon, you must always give thanks to the Lord, uh, the goodness of the Lord, no? Yung kabutihan ng Panginoon. I believe sa akin, minsan yun, inaalala ko pag gusto mong mahulog sa kasalanan pero naalala mo ang kabutihan ng Panginoon kung ano yung ginawa niya sa iyo. Maano ka, may masmasan ka na ano, tama ba yun? May masmasan. Matatahuan ka na ikaw ay mananatili sa Panginoon dahil sa kanyang being faithful, no? Even though sometimes you are tend to go on that way. Parang nag-slide ka, papunta ka dun sa being unfaithfulness. But once you realize how faithful the Lord is in your life, gaano siya kabuti, yung mga ginawa niya para sa iyo, ay ikaw ay mananatili at pag-iingatan mo yung pananampalataya. You will protect your faith or keep your faith untarnished, yun nga, na hindi madumisan ay you must always uh, acknowledge the Lord in your life, trust the Lord, no? And get closer to Him. Yun ang siguro para sa akin, yun po yung ano, para hindi ka masway, no? O yung parang sabi nga ni Sister Janet, we are being tossed and pro by the wind. Yeah, once parang kapag ikaw ay nasa laot na nasa dagat. So yun po na para sa akin, yun po ang kailangan natin na para tayo maging matatag at hindi tayo mag-doubt or magalinlangan. Dapat we must go closer or dig deeper to the Word of God and get closer more unto Him. No? Huwag tayong lumayo sa Kanya. Keep trusting in Him. Salamat po. Yun lang po. Amen. Thank you, Pastor. At para hindi tayo malayo sa salita ng Diyos, tayo po ay mag-devotion every day. Matin tayo ng Wednesday prayer gathering. Meron pong devotion dyan. Friday, D-clusters, no? Yan deep dive study yun. So, lalago tayo doon. At higit sa lahat, umupo tayo na maayos pag linggo. Huwag tayong paikot-ikot sa likod dahil hindi kayo matututo dahil panay ang cellphone nyo. Alright, Kuya Aldrin, magandang gabi sa iyo. Meron ka bang Q4D for question for discussion? Good evening po. Good evening. I agree po dun po with everybody. Nga po, kailangan syempre, of course, um, kailangan babad po tayo sa Bible, sa salita ng Diyos. We need to study it and intindihin po natin na maigi. Sa practical ways for us, ayan po, instead of, watching negative news, instead of watching dami pong brain rot shows ngayon. Uh, we we try to ano na lang do a devotion every day, praise and worship. Yung sa akin po, in my part, I practice a lot of hours in practicing yung current lineup or new songs, discover new praise and worship songs. So it really helps us na to be to have that firm foundation kay God. Kasi yun po yung talagang hindi magsisway sa atin eh. If we have our firm foundation in God, like for example, the world will say love yourself. The world will say okay lang ikasal lang men and same gender. The world will say that okay lang na nasa fetus stage pwedeng i-abort. Pero tayo, we need to know dapat strong tayo sa principle ng faith natin eh, na we need also to another practical way is to also have fellowship with fellow believers para meron tayong godly counsel. No, if we have questions in our mind, we ask somebody that will guide us, that will direct us sa Bible. We can also do our own personal search what the Bible says. So very important po talaga that we have our firm foundation in what the word says. It doesn't matter what the world says. What matters is what the word says. So yun po ang importante, what Jesus
says in His Word. Yun po, thank you po. Thank you, Kuya Aldrin. Meron pa po ba na gusto mag-share? Dali lang po. Ayusin natin to. Okay. Basahin muna natin yung mga sabi ni Ate Daisy, good evening po. Sabi ni Jazel, good evening po sa lahat. Praise support po. Safe po ang lahat, lalo na po yung lolo po namin at mga sumasama po sa kanyang pag-tour sa LA. Na blessed din po siya sa ating Sunday service and sobrang blessed daw po natin sa equipments. Prayer request po, guidance and wisdom po sa work. Hehehe. Yun lamang po. Thank you po, sabi ni Giselle. Good evening, sabi naman ni Ate Daisy. Good evening to all. I would like to pray, meron po ang prayer request for complete healing and total recovery of Glea Doromal, who had just had her breast lump removed today. And good evening po sa lahat. Praise you po. Salamat po sa proteksyon at gabay ni Lord sa araw-araw. Prayer request, pag-iingat po sa bawat isa at proteksyon po sa lahat ng mga pumapasok sa school at sa mga pumapasok sa work every day. Sabi naman ni Tita Bing. Sabi ni Giselle, besides prayer and taking four po, honestly, one thing that really helps me protect my faith is choosing my circle wisely. Correct. The people I'm always with have a big influence on me, whether I notice it or not. When I'm surrounded by friends who love God and take the faith seriously, I feel encouraged to grow, stay consistent, and keep going even when it's hard. But when I'm around people who don't value faith or think it's not a big deal, I notice that I start to compromise too, little by little, just to fit in. That's why I've learned to be intentional po. I still care about everyone, but I make sure that the people closest to me are the ones who push me closer to God, not away from Him. My faith is personal, but I've learned that I can grow it alone. My circle really matters in my faith journey. Amen. Totoo yan, ano? Sabi nga birds with the same feathers flock together. Ayan. Sabi naman ni Rachel and Jai, sa amin po is God being our firm foundation. And choosing a good company po, pag po kasi bad company, it will definitely corrupts good character. Amen. Yan, kagaya halimbawa, no, kapag may kaibigan ka, ang hilig mag-chismis, nako, magulat ka. Kinabukasan, ikaw na i-chismis siya. So, mag-ingat-ingat tayo sa mga tao na kung saan tayo lumalapit, no? Be caring to, no, tama si Giselle, no? Be caring to people, no? But not necessarily be close to everyone kasi, kumbaga, others are still struggling, no? So, dapat tayo ang nakakahawa, hindi tayo ang hinahawaan. Sabi ni Ate Daisy, one of my practical ways to protect my faith is to surround myself with people around me who is also a believer in Christ. This is important for me. So we are aligned to opinions, views in life. Ayan. Sabi naman ni Tita Bing, sa totoo lang po, araw-araw na sa Panginoon ka, susubukan talaga po ng kaaway na ilayo ka sa Kanya. Lalong-lalo na po sa mga bagay na mahina tayo. Kagaya po sa akin, sa iksi po ng pasensya ko, madalas po dyan ako nahihirapan. Pero lagi ko lang po pinapaalala sa sarili ko na huminga at magdasal muna kung tama po ba o mali ang gagawin or lalabas sa aking bibig po. Nakatulong din po na may mga mabubuting kaibigan na nagpapaalala po at nagtatama sa atin. Thank you, Tita Bing. Sabi naman ni Kuya Vince and Ate Mai, for us po, one practical way to protect our faith is to avoid negativity and also avoiding ungodly, worldly influences that can weaken our faith. We can also look back to those times God has answered our prayers and experience victories, which is a reminder na God is faithful and that He will surely not allow us to be shaken. Amen. Sabi naman ni Ate Rose, good evening po sa lahat. Praise support po. My sponsor, Jeremy Dave. Salamat po kay Lord. Prayer request po, easy recovery po para sa kanya at guidance sa mga anak natin sa pagbalik sa school.
Practical way ko po to keep the faith, continue to attend po sa Sunday service, the clusters, prayer meeting. Keep the fire po sa lalong paglalim sa pananampalataya kay Jesus at mas palaliman po ang relasyon natin sa Kanya. Surround yourself with people with godly advice. Iwasan po ang mga event na nakakatukso sa atin para bumalik sa mga masamang bisyo. Amen. Napakaganda naman nun. Yeah, I agree with you, Ate Rose, no? Kasi sabi dito, practical example of how you will protect your faith from being swayed. Naalala ko lang sabi dun sa salita ng Diyos, ang kahoy daw na nakadarang sa tubig, na nakababad sa tubig, no? Big Ben, nakasoak sa tubig yung kahoy. Idarang mo man daw sa apoy, hindi daw magniningas. No, ibig sabihin kapag babad ka sa salita ng Diyos, surrounded by good Christian fellowship. Hindi po lahat ng Christian ay good, ha? Good Christian fellowship. Nagpapayo sa iyo ng tama, nag-aakay sa iyo sa tama, di ba? Eh, maiiwasan mo, no, ang pagtumba sa iyong pananampalataya. No, at isa sa mga bagay na kumbaga mapoproteksyonan nyo ang inyong pananampalataya at hindi kayo ma-easily swayed, ay i-correct nyo yung mali. No? Hindi dahil sa sinabi ng pastor o hindi dahil sa sinabi ng simbahan o ng Church of the Nazarene, dahil sinabi ng Biblia na kapatid, mali yan. No, wag mong gawin yan. Hindi yung nahihiya tayong i-correct. Di ba? Kasi hindi yun ang way ni Jesus. Jesus confrontational. Hindi siya passive. He confronts everyone. Dapat ganun din tayo. We confront. Pag nakikita natin mali, confront natin. Pag niyayaya ka uminom, confront mo. Kapatid, mali yan. Hindi tayo dapat nainom. Kagaya nga no sabi ni Ate Rose. No? Lumayo ka sa mga event na kung saan madadarang ka sa tukso. Di ba? O, alam mo namang kahinaan mo ay sugal. Di ba? Ta-travel ka pa sa Las Vegas, ano ka nun, madadarang ka doon. Alam mo naman ng kahinaan mo ay chicks, di, ikaw pa'y magsasama sa mga chicks, di madadarang ka doon. Ay, ang kahinaan mo ay ganito o ganyan. Kung saan ka mahina, wag ka nagpupunta doon. At wag ka nagsasama doon sa mga tao na may kahinaan din doon. Kasi it's either madala ka niya or madala mo rin siya doon. So, kumbaga, surround yourself with people na mature, bibigyan ka ng payo, maalagaan ka, at dadaling ka sa tama. Alright? So, Ate Janet, tayo ay mananalangin na. Pero bago yan, lagyan muna natin ng, ano, what do you call this, mga prayer leaders, no? Okay, since konti lang tayo na active, so sa facilitator, ikaw to Ate Janet, no, ang mananalangin, ipapanalangin mo yung attendees na number 111 to 120. No, mula kay Sofia hanggang kay Alvin Plan. Yan. Pagkatapos, sa Church of the Nazarene, ilagay natin dito si Ate Allison. Ayan. Ayan. Pagdating naman dito sa complete healing, lagay natin si Pastor Bert. Ayan. Pagdating naman natin sa special favor and request, teka, mag-check muna tayo kung sino yung mga po pwede pa. Ayan. Dali lang po. Aha, aha, aha. Ayan, mukhang tayo-tayo lang talaga. Hindi sining lahat. Okay, ako na to. Special favor and request. Ayan. Pagdating naman po sa connecting events, tanggalin na natin tong kay DS Carman. Ayan, ilagay natin dito si Ate Janet ulit. Ayan. Sana po magpapaulit-ulit tayo. Dahil tayo lang yun.
And then sa closing prayer si Pastor Bert. Alright. So, andali lang po ha. Ayan, ayan, ayan. Ayan. So, Ate Janet, tayo po'y magsimulang manalangin. Kami Po. po ay inyo pong pangunahan. Let us pray. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat nga po, Diyos. Pakabuti mo sa amin. Tuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, upang humingi ng iyong habag at ng iyong grasya. Thank you so much, O Lord God, for your goodness to us. Tinataas po namin sa inyo ang prayer meeting na ito, Panginoon. Lord, we ask you, Lord, to just move mightily in our behalf. Lord, we need your Holy Spirit, O God, to move in us. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga gagawin mo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, O God. Lord, salamat po sa bawat isa, Panginoon, na naririto sa prayer meeting na ito at sa aming pagdulog sa iyo, O God. We pray, Lord, samahan mo po kami, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Turuan po kaming manalangin, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa buhay, Panginoon, ni Sofia, dedikasyon, O God. We pray for this young lady, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng kapangyarihan mong maunawaan kanya, O Lord. Lumago siya sa kanyang pananampalataya at ingatan mo siya, Lord God. We pray for Fagio family. We pray for Tita Elby, continued strength. Lord, for James, kanyang pagtatrabaho, si Joanne, si Pastor Norbert, si Wayhan. Tinataas po namin ang Fagio family sa inyong mga pagpalang kamay. Ingatan mo po ang bawat isa. Lord, kayo po ang patuloy na magpala at magbigay ng kalakasan sa kanilang pamilya, Panginoon. Ano man nga po, Panginoon, ang kanilang hinihiling, Panginoon, sa kanilang mga puso, mga prayer requests. God, we pray that you will, God, bigyan mo po ng kasagutan ng mga panalangin na yan. Kayo po ang patuloy na magpalakas kay Pastor Bert sa kanyang paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin na bigyan mo siya ng kalakasang pisikal, spiritual, patuloy na magamit mo, Panginoon, sa iyong upasan. Thank you so much sa kanyang mga anak. Ingatan mo po sila. Lord, thank you so much, Lord, kay Sister Flair Paharilyaga, ganun din po kay Zoe. Dalangin po namin na kayo, Panginoon, patuloy na sumama at mag-ingat sa kanila. Patuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. At tunay nga na hinihiling po namin, O God, na magamit din po sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyong ubasan, O God. Lord, we thank you so much for Tita Bernadita Passion, ganun din po kay Tito Elvin Plan. We remember them, O God, tonight in our prayers that you will just heal them. Anything that concerns them, O God, you know it all. But Lord, we pray that they will learn, O God, to seek you first in everything. Lord, marami pong salamat. Dalangin po namin magbaga ang kanilang mga pananampalataya at ang pananampalataya, Panginoon, ay maging contagious kung nasaan man po sila. Salamat po sa mga kapatid na ito na amin pong itinaas sa inyo ngayong gabi. Patuloy, O God, na itago mo sila sa lilim ng iyong mga pakpak. Kayo po ang sumama sa lahat ng kanilang mga lakad. Provide for them, protect them, be with them. Lord, we pray that you will um, cover them with your blood. Thank you so much, God, and we declare that no weapon formed against them shall prosper. In Jesus' name, amen. Lord, pinapanalangin po namin ng Church of the Nazarene. I just pray, Lord God, for the General Superintendents, Pusik, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento. Bigyan niyo po sila, Lord God, ng the discernment, Lord God, and also visions of the works that you want them to do, kung paano pa po um, usat at mapapatupad, Lord God, ang inyong mga gawain. And I pray, Lord God, for the district superintendent, um, Pastor Mark Liman. I pray, Lord God, that may you continuously help him lead and serve as an encouragement, Lord God, for the rest of the pastors that he helps us to be managed, Lord God, and also my encourage, Lord God, and for always to reflect you in his life. And I pray, Lord God, for the LA District Advisory Board
We also pray for the district office staff, Janet Wilkins, and for the local church board na sila Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Girlie, Ate Rigel, Tita LV. Pinag-pray din po namin ang aming pastoral staff na sila PJ, PN, PB, PR, and PQ. I pray, Lord God, na um, continuously um, help them, Lord God, na gumalaw po kayo, Lord God, sa buhay nila. Help them to see, Lord God, the things that you want them to do, Lord God, para lumago po ang aming mga members, not just in quantity, but spiritually as well, Lord God. And to serve as an encouragement, Lord God, na mapalapit sa inyo at kayo pa rin po ang mananatiling bida sa aming buhay. You are the center of it all, nothing else, no one else. We also pray, Lord God, for the English congregation na si Pastor Joshua and Bella Tegila, Michelle Michael Mata, and Dan Bayer, Pedro Torres, and for the Spanish congregation na si Pastor Juan and Lina Fajardo, Gladys Rosales. Also for the South Korean, Lord God, na sila Pastor Kisun Lee, Moon Hyo Lee, and sa North Korean, Lord God, Jongwan Lee, Heesuk Lee. I pray, Lord God, na itong mga congregations na to, Lord God, is na, mas mahubog po kami sa kaalaman and spiritual, Lord God, na everything that we will be learning at ng mga miyembro, Lord God, is tama at nakatuon lamang sa inyo, Lord God. And I pray, Lord God, para sa mga young generations, Lord God, of each congregations. May all the leaders be able, Lord God, na maalagaan, Lord God, pati ang mga younger generations, and mapapatupad lang ito, Lord God, because of your Holy Spirit and holy leading. And we also pray for the MCB staff na sila Star, Curtis, Nick, Maynor. I pray, Lord God, na always keep them safe, give them um, yung strength in physical, mentally, and also spiritual, na palagi po kayong kumilos sa kanilang buhay, and help them, Lord God, as well as spreading in your gospel, Lord God, to continuously serve as a testimony para sa inyo, Lord God. And we pray for the New Covenant Academy na gabayan niyo po yung mga bata, always keep them safe, Lord God. Ilayo niyo po sila sa mga peligro, Lord God. Anything that the enemy is planning for them to be harmed, Lord God, everything, Lord God, is banished and eliminated, Lord God, in the name of Jesus. And I pray, Lord God, na help their teachers, Lord God, na magabayan itong mga estudyante, Lord God, hindi lang patungo sa pagiging matalino in academically, but also going closer and near to you, Lord God, as these teachers continuously share kindness and positive words, Lord God, and which reflect Jesus, Lord God. And I also pray for the Filipino churches and ministries here in LA, all over the world, Lord God, na alam ko, Lord God, na wala kang pinipiling ethnicity, wala kang pinipili, Lord God, kung sino ang masasave at hindi. Alam ko, Lord God, na you want to save everyone. Therefore, I pray for all ministries. We pray for all churches, Lord God, for all churches, if anything, Lord God, na may mga um, churches that is using your name against you, Lord God, just rebuke this. And we just want to lift up to you, Lord God, those churches that truly is seeking your heart, truly seeking your name, and truly seeking who you are, Lord God, and applying it, Lord God, and spreading it um all over. And I just pray, Lord God, for those people with sincere hearts that really want to be used by you. I pray, Lord God, na gabayan niyo po sila ng sobra-sobra and sustain them, Lord God, for yung desires of their heart, Lord God, is mas maging mas magsiklab, Lord God, like may they continue have that burning fire for you, na hindi po sila matired, and any persecution, Lord God, will hindi po sila mafe-feel degraded, Lord God, because you are there.
And I just pray, Lord God, all over dito sa Church of the Nazarene. Tulungan niyo po kami, Lord God. Tulungan niyo po itong mga tao na ito, Lord Jesus. For, for them to be used by you para mapalago pa po ang inyong kaharian, Lord God, as it should be. And in this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Yeah. Praise God. Amen. Yeah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo at ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Sa aming pagdalangin sa mga sumusunod, Panginoon, ng kumpletong kagalingan, complete healing, Father God, Lord, as well increase our faith, Father God, that we will never wave, Father God, once we ask and pray for healing sa mga sumusunod, Panginoon. Lord, we ask for complete healing, Father God, kay John Noel, laser eye procedure niya. Panginoon, kayo po, even right now, Lord God, and as well, si Brad, Brother John Noel, Diaz, who is this? Ryan Cardinal, Lord God, stroke and brain surgery. Father, you know him well, wherever he is right now, Father God, Lord. Touch him, Father God. Ganoon din po, Panginoon, kay Pastor Jet, Lord God, yung kanyang sa kanyang tuhod, Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. We claim, Father God, your healing, complete healing sa kanyang mga knees, Panginoon, na nahihirapan siya paminsan-minsan, Panginoon. Lord, complete healing sa kanya. Si Chris Albert, and Raquel or Rachel Capullo, Lord, sila po ay mayroong karamdaman na cancer. Lord, there's nothing impossible with you. Lagnat man yan o cancer, anumang klaseng sakit, Lord. If you are willing, Father God, and we claim even right now, as you have promised, Lord, by your stripes we are healed. On behalf of these people, Lord God, kung sila man ay mananampalataya, that they will trust in you and have faith in you. God, your healing, O God, and walang imposible, Panginoon. So we lift them up to you, si Chris, at saka si Raquel, Panginoon, wherever they are. Si Weds, Lord, thank you, Lord, na she is healed already. Salamat, Panginoon, and I pray as well na overcome na rin yung kanyang trauma, Panginoon, sa kanyang pagka-aksidente. Si Alan, heart disease, Father God, Lord. Lord, you can heal, O God, you can give complete healing sa kanyang nararamdaman, sa kanyang puso, ano man ang kanyang karamdaman sa puso, Panginoon, Lord. Touch that heart, O Lord God, and make it normal. Si Jelly, Panginoon, na nausea, Panginoon, ano man ang kanyang nararamdaman ngayon sa kanyang pagbubuntis, Panginoon. Ano man ito, Panginoon, na Lord nga, ito'y kanyang malampasan. Lord, kagalingan din sa kanya. Si Travis, Father God, we continue, Lord God, to lift him up to you. As well, cancer, Panginoon, Lord, in the name of Jesus. In your name, O God, there's nothing impossible, Lord God. Healing po kay Travis, Panginoon. Si Jaden Marquez, mental hygiene, Lord God, ano man ang mga nararanasan niya. Lord, if there's a problem with about his mental, Father God, yung pag-iisip niya. Lord, ano man ang kanyang nararanasan. Lord, pagalingin niyo siya, Panginoon. And past recovery, Panginoon, kay Tessie, Laureano, and Aurel. Lord God, Lord, kayo po ang magpagaling sa kanila. Even right now, Father God, we know that you hear already our prayer. We continue to lift them up to you. Ilayamin din nadalahin, Panginoon.
Lord, si Brother Dave, salamat po, Panginoon. At natapos na rin yung kanyang surgery. Speedy recovery na lang po, Panginoon, sa kanya. At salamat po sa kanyang successful na surgery. At kagalingan, Panginoon, patuloy. Lubos na kagalingan. At back to normal, Panginoon, ang kanyang pangangatawan. Thank you, Lord. At si Patrick and si Susan, Lord, Lord, we continue to pray for them, Father God, na that they will walk one day, Father God, and sila ay makita namin, Panginoon. So continue, Lord God, to uh, give them encounter, Father God, sa kanilang banig ng karamdaman, Panginoon, sa kanilang higaan, ikaw ang kanilang maranasan. And they will call upon you, Father God, abang sila nandito sa kanila ganitong kalagayan. Pero naniniwala kami, Panginoon, na one day, Lord, that they will walk, they can, and join us, O Father God, sa pananambahan. Si Tessie, Father God, Tita Tessie, recovering from recent fall, Lord God, na naman po yung naging sanhi nito, Panginoon, o yung mga na na damage sa kanyang katawan. Lord, we pray na continuous healing po sa kanya or healing we claim sa kanya, Panginoon. Si Ralph, Panginoon, Ralph, brain surgery, dito ni Vince, Lord. Hoping, Father God, we pray na kayo rin po, Panginoon, ang pagaling sa kanya. And as well, Lord God, we pray that He will encounter you sa kanyang panahon, sa kanyang kalalagayan. So we claim as well healing po para sa kanya, Panginoon. Si Vince, Lord, continuous na salamat po sa buhay ni Brother Vince. Yung infusion niya, patuloy, Panginoon, kung kailan niya ang kanyang mga schedule, Panginoon, Lord. Continue, Lord God, to be with him. And we know na ikaw pa rin, Panginoon, ang magpapagaling. Lubusan sa kanya, Panginoon. At kami po ay napapagpala sa buhay niya. Sa fibroids and normal platelets, level po ni faith, Panginoon, Lord, na ikaw po ang magpa-normal, Panginoon, sa kanyang mga dugo, Panginoon, sa kanyang mga platelets, Lord, si Sister Faith. At ikaw rin ang mag-ingat sa kanya, sa kanyang panahon na ito, Panginoon, na kanyang pagbubuntis, Panginoon. Keep their safe, O Lord God, and yung bata, Panginoon, sa sinapupunan niya. Lord, skin problem, Lord, Gabriel, Lord, there's nothing impossible with you. You can make Briel's skin, Lord God, na parang bata, Panginoon, like baby, Father God. Lord, linisin siya, Panginoon. Kung ano man ang nagiging problem nito, cleanse it, Father God. At naniniwala kami, Panginoon, na siya, Panginoon, ay magaling na. We claim this, Father God. And teething season. Ano ba ito? Teething season kay Jaziel. Lord, hindi ko man naintindihan ito kung ano itong teething season, Lord God. Kay Jaziel, si Josiah ba ito? Lord, kayo po ang magpa-ilom nito, Panginoon. Ano man ang kailangan niyang batang ito, Diyos. Lord, salamat po sa lahat ng aming dinalangin, naidalangin sa inyo, na ikaw, Panginoon, ang pinanggagalingan ng kagalingan. At kami po ay nakikiusap, Panginoon Diyos, na silang lahat ay inyong ipuuhin, Panginoon. At tunay na maramdaman nila ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Panginoon, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang Light of the World Church of the Nazarene, kung saan nangunguna si Pastor Adet sa kanilang pagsisimula at pagbukas, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang patuloy na mag-ingat, mag-suporta, mag-provide, at ingatan niyo po, Panginoon, ang ministeryo niyo dito sa Dakong Pomona. We pray, Lord God, sa mga lahat ng teachers and students na babalik at maiba'y bumalik na sa eskwela. Naingatan niyo po sila sa kanilang pong pagbiyahe, naway matuto po sila sa araw-araw. Yung purpose ng pag-aaral ay may sa katuparan, Panginoon, na naayon sa kalooban ninyo. Dalangin na, Panginoon, si Jelly na maging okay yung kanyang health insurance.
kanyang ultrasound, ang kanyang OB appointment ay okay lahat. Ngayon din, Panginoon, ang pregnancy ni Sister Faith na maging okay din, Panginoon, at wala pong problema. We pray, Lord God, sa smooth processing ng citizenship ni Sister Dar. Positive, Panginoon, na LAPD application ni Vince. We pray, Lord God, sa job hunting nila Marla, nila Michelle, nila David Marana. And salamat, Panginoon, sa trabaho na binigay mo kay Nicole. We pray, Lord God, sa Acosta and Dumuk family na maging smooth yung process, Panginoon, ng transfer ng kanilang mga properties. We pray, Lord God, sa work guidance, no, sa workplace nila Giselle at nila Flair. Sa lahat ng aming drivers na nagmamaneho sa LA Philnas, dalangin namin na safety, no accidents. Ingatan niyo po kami lahat, Panginoon, na nagda-drive. We pray, Lord God, yung Hollywood Housing, mga managers, mga tenants, na wala pong untoward incidents sa mangyari. Lahat po ay safe. Dahil po sa panalangin, dalangin namin na kayo po ang humipo sa lahat ng mga nakatira dito. Makilala kayo at maging mapayapa ang kanilang negosyo, Panginoon. We pray for traveling mercy sa kay Bayan Ascaraga, kay sa lahat, Panginoon, ng bumabiyahe. We pray, Lord God, sa negosyo, Panginoon, ng mga Madrid, ng mga bensyon at mga cruise na pagpalain niyo at proteksyonan ninyo. Dalangin namin yung mga patuloy na pagbagyo, mga habagat, mga monsoon rain sa Philippines kung saan nagkakos ng flooding. I pray, Lord God, na kayo po ang magligtas, Panginoon, sa mga tao sa Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na makapagpadala po ng mga Bibles, Panginoon, sa mga kapatiran, sa Botolan, Zambales. We pray for comfort and peace for Pastor Greg's family, lalo na kay Leslie, sa kanyang mga anak. We pray for Giselle, Giselle Scar, na ma-tune up, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Father, we pray for the connecting events, programs, project, evangelism, discipleship, and missions, oh God. Lord, maraming salamat po sa mga programs na ito ng aming church. Kayo po ang mamuna, Panginoon. We pray for the Lavilnas 41st anniversary. Dalangin po namin naman na kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos at tumalaw dun sa mga kaluluwa, Panginoon, na hinipo mo noon. Lord, balik mo sila. Lord, sa anibersaryong ito, Panginoon, Lord, ikaw po ang nagtalaga, O Diyos. Dalangin namin na patuloy mo pong patatagin ang ang Lavilnas family. We pray for every family represented that you will fill each and every family with your Holy Spirit, O Lord. Kayo po ang patuloy na maging sandigan, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, ang humubog, Panginoon, sa bawat pamilya na itinalaga mo. Sa 41st anniversary na ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, that there will be a successful celebration, O God, of our church. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng mga kakailanganin. Kayo po ang magdala ng mga kaluluwa, Panginoon, upang maranasan po nila makiselebrate sila, Panginoon, sa anniversary ng aming church. Thank you so much, Lord, for the mission trip for February 2026. Lord, we pray, oh Lord, for those people who will be joining this trip. Kayo po ang humipo sa kanila, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan, maging mga churches kung saan mo po sila dadalhin. Dalangin po namin na kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-connect. We just continue to connect to our divine connection for our missionaries, oh Lord. And Lord, may just create events and circumstances, Lord, all for your glory. We pray, oh Lord God, for the family camp for 2026. Father, we pray that you will just, oh God, make every family strong in their faith. Make every family strong, oh God, in your word. Dalangin po namin, Ama, na ingatan mo ang bawat pamilya, o Diyos. Dalangin namin na ang cup na ito ay patuloy, o God, na maging instrumento upang lalong lumalim ang bawat isa sa pagkakakilala sa iyo. We just commit to you everything, lahat ng pangangailangan, mga programs, manpower. Lord, we just commit everything to you, Lord God. We ask for your power, O God, to move and work in everyone's life. In Jesus' name.
Panginoon, dalangin namin complete healing, Panginoon, and total recovery kay Glea Doromal, na kung saan, Panginoon, merong lump na tatanggalin, Panginoon, sa kanya today. Dalangin namin maging successful ang kanyang ah, surgery, Panginoon. Speak of healing in Jesus' name. Amen. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga bagong kabataan na dinadako mo sa church. We pray for Julio, we pray for Dane, and we pray also for their friends and for everyone, Panginoon, na dalangin po namin. Lumago, Panginoon, ng bawat isa, Lord. We pray that you'll just connect them, Lord, to discipleship, Lord, para maalagaan, Panginoon, yung kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. Lord, we pray that you will continue to send more laborers, O God, in your vineyard. The harvest is ripe, Lord. Dalangin po namin, Ama, na magpadala ka ng maraming kamanggagawa, Panginoon, upang maraming kaluluwa, Panginoon, ang mabahagi na ng iyong mga salita. Thank you so much for our leaders. We especially pray, O God, for Pastor Jeff. We pray for supernatural strength to be upon him, Lord. We know that there's so many things, oh God, that is in his plate. We pray that you will give her, Lord, the strength that he needs. Continue to bless his family and even the other pastors, oh God, of our church. We pray for all of them. Would you please, oh God, take care of everything that concerns them, oh God, as they serve you, Panginoon. Lord, we pray that you will be with them, strengthen them, and keep them safe. Thank you so much for their lives, for Lord, for heeding, Lord, the call in the ministry. Bless them abundantly in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa successful surgery ni Kuya Dave. Dalangin namin ang kanyang fast recovery, Panginoon, mula sa kanyang surgery. Maraming salamat din, Panginoon, sa answered prayer po ni Kuya Vince, Panginoon, sa kanyang kapatid na si Ralph. Nagkaroon po ng successful na brain surgery po. Maraming salamat dahil po sa kapangyarihan ng panalangin at kapangyarihan ninyo. Lahat po ng amin dinudulog sa inyo ay inyo pong sinasagot at nagpapa-increase ng aming faith. We pray all this in Jesus' name. Amen. Praise God, yeah. Salamat po, Panginoon. At karagdagan po, Diyos, na aming tinataas sa inyo, Panginoon, ang meeting, Panginoon, ng aming mga leaders o ang aming presidente this coming Friday, Panginoon, kay Vladimir Putin ng Russia. Nawa, Panginoon, ay maging mabunga ang kanilang pag-uusapan at upang magkaroon ng yung gera, Panginoon, na nangyayari sa Ukraine at Russia, Panginoon. Marami ng mga buhay na sawi, O Diyos, at nawa ay ito ay magkaroon ng kalunasan, Panginoon. So, we pray for wisdom sa aming presidente, Panginoon, at nawa ay hipuin din si Putin, ganun din si Vladimir ng Ukraine, Panginoon. At sila po ay aming tinataas. Ganun din sa aming bansa. Lord, we pray for our president at anuman po yung mga corruption na nangyayari, Panginoon, sa aming bayan, Panginoon. Nawa ito ay magkaroon din ng kalunasan at upang ang mga mamamayan, Panginoon, ay ang kanilang mga binibigay na buwis o mga pera ng bayan o ay magamit nila, Panginoon, para sa mga mamayan upang ito ay maging serbisyo nila ay matanggap, Panginoon, na kanilang pangangailangan. So, salamat po, Diyos. At ganun din po ang bansang Israel. Always, Lord, sinabi niyo na you must remember Jerusalem or Israel sa kanyang kapayapaan, para sa kanyang kapayapaan. So, Lord, we lift up to you, Israel. At kahit na mayroong kaguluhan, Panginoon, sa Gaza, we know, Father God, na kayo po rin po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Mangibabaw ka nga, Panginoon, maging sa mga taong na iipit dito, Panginoon, na walang, they have nothing to do with the war, Father God, pero sila nagiging biktima. So, salamat po, Diyos, at
they may come to know you, Lord God, that you are the Messiah, our Lord Jesus Christ. So give peace, O God, to your chosen people, Jerusalem. So sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo nga na pagpalain ng bawat pamilya na aming nabibilangan sa aming pamamahiga. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y mag-picture taking na. Buksan na ang bintana. Maraming salamat, Ate Janet. Next week, si Kuya Aldrin naman. Okie dokie. At the count of three. All right. 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. Maraming salamat. Night. Maraming salamat po. See you on Friday. Salamat po. Good night. Brother Dave. Good night po. Salamat po. Pahinga na. Nasa bahay na. Opo, tulog na po ang pasyente ko. Magaling ka, Brother Dave.